So yung premyo, it's either mabubusog kayo o matatawa ka lang. Ayan, thank you very much, sir, for those insightful discussions. So before po tayo mag-proceed sa ating palaro, may five members per group for this group and for this group. Five members po. Five members. So, five members. So, very simple. Ano lang ang games natin. Yan. five members po muna dito sa unahan. For this group, makikipilan po dito ng 5 group. Five members. Meron na po bang 5 members each group? For this group, ilan na po kayong members dyan? Dalawa. So, ayan. So, before na... Ano muna yun? Kaya panalo na kami, wala na babalik. Panalo na kami. Oh, naman kayo! There I was. Usod tayo sa munggi. Ayan. So, kompleto na po ba ang group number 1 na members? Ayan. Ayan. Ready na ba ako, members natin? So, for the mechanics of this game, so meron po kayong susuotin na po na iyang hawak nyo. Ayan. So, Dito sa ating dalawang members na nasa unahan. Pagkaikot nyo po, muna tayo sa harapan nila. Tapos, saka nyo pipili. Ano po yung tamang i-post natin sa social media. So, So, ready na ba mga members natin? Ready. Yan. So, technical. Sounds. Kasi ang habang naalala ko, mag-play po kayo ng sounds. Alright. So, ready na po ba? Ayan, ready na. Alright. So, in 3, 2, 1, start! Baba, baba! Sa baba! Yung pwede i-post, pili. Ayan, pili. Ayan, so dapat so lahat po ng mga members dapat mabilis at tama yung pipiliin ninyo. So pwedeng may mauna pero mali naman yung or konti lang yung points nila. Kasi mali, kaya dapat tignan nyo mabuti. Ayan.
Alright. Na-enjoy mo yung mga audience? Natignan nyo ba kung tama yung mga pinili nila? Natignan nyo? Tama kaya yung mga pinili nila? Ayan. So, moving forward again to our guest speaker, may we invite again Mr. Briones. Hello. Okay, so good afternoon. Nakaihi na ako. So, nagsaya ba kayo? Yes! Nagising ba kayo? Yes! Gising nyo ba? So, saan tayo na-stop? Yan, sa digital. So, digital footprint. O sige nga, kung naganahan ang lahat, maaari ba makahingi ng isang mambabasa? Mambabasa? Yes! 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 Hello. Okay, sir. Babasa mo, sir. A digital footprint is the record of online activity left behind. Okay, so sir, ano mong pangalan niya, sir? Romir. Sir Romir, base sa binasa niyo, ano yung naiintindihan niyo? Explain niyo. The digital footprint daw ay record of online activity left behind. So, binasa mo lang ulit siya ng second time. Gusto niyo bang tulungan ka ng kaibigan mo? Okay, sige. Ano po, ang bibili, ano po, si Patrick Salena. So, Patrick, anong nag-guess mo? Si Romeo sa A digital footprint is the record of online activity left behind. ano yung ibig sabihin? Ano po, dito naka-record yung mga online activities. Thank you very much. So, maraming salamat sa inyong dalawa. Romir and Patrick. Okay. So, again, ito, sinasabi dito, pag sinabi natin digital footprint, para siya yung footprint from the name itself. As the name suggests, footprint. Ito yung history mo, kumbaga. Ito yung mga history mo ng paggamit ng social media o ng any online activities sa iba't ibang website, iba't ibang platform man yan, Facebook, Google Chrome, or browser. Next, it includes posts, searches, messages, photos, and comments. So, syempre, including sa ating digital footprints ang paggamit o pag-post ng iba't ibang bagay, iba't ibang contents, pag-search mo sa Google. Syempre naman, alam naman natin na pag mag-search tayo sa Google Chrome, makikita natin yung online, yung search history natin, di ba? As well as sa YouTube, makikita din natin yung ating search history. So, matanong natin ang isa dito. Okay. So, sir, anong pangalan natin, sir? So, sir, ano yung pinaka-ginagamit mong website araw-araw? Google Chrome. Google Chrome? Okay. So, sir, ano yung... Bakit ka gumagamit ng Google Chrome? Ano yung mga hinahanap mo sa Google Chrome? Wow! So, si Sir Temuti, gumagamit na siya ng Google para matulungan siya sa kanyang mga activities, sa mga pending activities niya. So, palakpakan natin Sir Temo. Isa siyang mabuting mag-aaral. So, dapat kayo din. Okay. Next slide, please. Okay. So, ngayon, we have two types of digital footprints. It's active digital footprint and passive digital footprint. So, allow me to read. So, pag sinabi natin active digital footprint, it is the information you intentionally share, post, uploads, and comments. While on the other hand, passive digital footprints, it is the data collected automatically, cookies, locations, and data. So, pag i-compare natin yung dalawang type of digital footprints, wala natin sa active digital footprint. So, pag sinabi natin active digital footprint, it is yung mga actually, obviously, basically, yung mga information, yung mga contents na sineshare natin, o yung mga contents na nagkaroon tayo ng interaction with, such as yung mga website, yung mga posts, o pag nagko-comment ka, o pag naghahanap ka, nagsasearch ka, that is what we call active digital footprints. On the other hand, yung ating passive digital footprints, ito yung mga automatic o yung subconsciously, hindi mo alam na na-acquire mo yung iba't ibang footprint na yun by just visiting some websites, such as yung ating mga cookies and location data.
Siyempre, minsan sa pag-search natin ng Google, accidentally, may napipindot tayong mga advertisement. Diba? And dun sa mga advertisement na yon, hindi mo namamalayan, kahit i-ex mo siya, yun pala, accidentally mapipindot mo siya. At habang nag-i-scroll ka dun sa Google, diba? Parang mapupunta ka bigla dun sa ibang website. Naging tawag it's go. Sorry. Naging tawag it's go yung ating website, no? And then dun sa mga iba't ibang website na yon, hindi nyo namamalayan, siya pala ay nag-contain ng iba't ibang cookies o yung tinatawag natin, iba't ibang viruses na nakaka-apekto sa ating devices. So, mukhang nakaka-relate yung mga nasa dulo. So, sila yung mga active user natin ng digital. Okay. So, next slide, please. Okay. So, ito yung mga common ethical issues online o yung mga common na nakikita natin sa online. Unang-una yung cyberbullying and harassment. Next, fake news and misinformation, privacy invasion, plagiarism, content theft, online hate speech. So let's tackle about cyberbullying unang-una. Since 2018-2020, nauso yung larong Roblox, di ba? So dun sa Roblox na yun, siya ay accessible siya internationally. Talagang widely sila doon. Yung mga players niya, accessible siya through different ages such as 8 years old hanggang any ages. So dyan, dahil nga universally accessible siya throughout the global, marami talagang gumagamit yung larong products na yan. And then, ang nangyayari doon, nagkakaroon ng interaction between doon sa mga bata, doon sa mga minor natin, at doon sa mga major natin, doon sa mga legal age. And ang nangyayari, ang tendency nga, kasi nga walang diversification at hindi napapaniwala yung gender and then yung ages ng ating mga user, ang nangyayari doon ay parang nai-include or nadadama yung mga bata natin sa paggamit ng iba't ibang laro dito sa Roblox. And ang nangyayari, alam naman natin na yung ating mga minors o yung ating mga kids, yung mga children natin, sila yung mga sensitive ages kung saan madali silang matouch, madali silang umiyak. So, dyan sa cyberbullying na yan, madami ang naging victim niyan, especially sa Roblox and different online games such as yung ating Mobile Legends and COD M, which is why nauso yung salitang trash talkan, di ba? So, yung trash talkan na yun, yung tinatawag natin mga roasting. Yun yung nangyayari kapag hindi na makontrol ng isang player o ng isang user yung kanyang emotion towards another person. That is why nagkakaroon sila ng cyberbullying at paghaharas sa ibang tao. Next is fake news. So yes, Commonly, fake news and disinformation yan talaga yung pinaka-common na na-encounter natin sa social media sa iba't ibang balita. No? di ba? So fake news. Okay. Magtanong tayo. Okay, si ma'am na naka-yellow. Ma'am na naka-yellow. Pwede ka ba may-invitahan dito sa iba? So ma'am na naka-yellow. Ay, may iba mo sa content natin. So ma'am, part ka ba ng gam? Art po. Org! Dati kasi walang org ang Alangilan. Ang meron sa ating mga club. Ngayon hindi org na. So ma'am, pag sinabi natin fake news and misinformation, ano yung pinaka-recent na fake news na na-encounter mo sa online? Incident na. Yung sa fake page ng DepEd na sinasabi ay bawal na daw magkaroon ng Christmas party in all public schools. Tapos may nag-share sa amin, sa GC namin, nakaklase namin. So yun, naniwala kami na wala na nga. Tapos nung kinonfirm namin sa aming advisor, sabi meron naman daw yun. Yun ang latest na tanasan ko na fake news and misinformation. So yung taong yun, boy ba kaya yung taong yun ngayon? Grabe. So ma'am, Paano mo na-identify o paano mo naisip na fake news pala yung balitang tinagay saan ka ipase mo yun? Paano mo So yun nga, syempre, first thing kung paano namin na-identify is yun, kinonfirm namin sa aming advisor, di ba lang, first is, kinonfirm ng advisor namin dun sa pinaka-head ng aming school. So, pagka-confirm niya, dinisimili niya yung information sa amin. Yun, kaya ko nalaman.
So, palakpakan natin si Ma'am Janet. So, nandito ba sa room na to ngayon yung kaklase yung nag-share, no? Okay, so, syempre, bawal mag-name call, no? Bawal natin i-point out naman. Okay, next is privacy invasion. So, common na din yan, privacy invasion. Pag sinabi natin privacy, ito yung mga personal files, personal information ng isang user na ini-invade o nakukuha o nagkakaroon ng access ang isa pang user, which is to use it for any other negative reason, di ba? So next is plagiarism and content theft. So yung plagiarism and content theft, it is yung mga intellectual property na, yan, plagiarism, pangokopya yan. Pagkuha, pagnakaw ng iba't ibang property ng user na ginagamit mo mostly sa pag-share ng information. And this one is on hate speech. So yan, pag sinabi natin online hate speech, ano yan? Sinabi natin online hate speech, parang yan yung paggamit mo ng live. Yan yung paggamit mo ng live para nagla-live ka sa TikTok, sa Facebook, para mag-share ng information na hate. Nakakasira sa bayan o so, next. So, cyberbullying. O, yan nga. Cyberbullying. Okay, next slide, next slide. Next slide. Okay. So, ito yung mga dapat natin kung maiwasan ang cyberbullying. Do not participate in harmful comments. Huwag tayo makisabay sa mga comments na alam natin na mali. Next is, syempre, i-report mo. Huwag kang magwalang pahala na lang dapat sinashare mo sa mga may authority, yung mga nakikita mong mali. So, spot the difference, okay? Support victims instead of remaining silent. Syempre, yung mga victims natin, dapat napapagtuunan natin sila ng pansin. Huwag natin sila i-disregard kasi hindi natin alam may pinagdadaanan sila. And pag tayo nakasali doon, maapektuhan yung kanilang mental health. Not just mentally, but physically and emotionally. Okay, misinformation. Okay, check the author. So yan yung mga tips natin, no, para ma-avoid ang misinformation. Privacy. Yan. Intellectual property rights. Diba? And then, ito yung responsible. Think what? Think before posting. Think before you think. Okay. Next, self-declared professional. Next, contribution. Yan. Online learning and research. Yan yung mga benefits. Okay. Yan, yung dapat natandaan. Responsible behavior builds positive digital. O yung tamang paggamit, maganda ang epekto niyan. Mabubuhay ka ng matagal dyan sa paggamit mo ng tama. So ethical behavior in digital age begins with awareness, continues to do this. Is sustained by daily choices. So let us use technology to inform, inspire, and uplift. So ang paggamit ng technology, nakabot yan. Although may negative impact yan, so ang dapat natin gawin bilang human, bilang tao na hindi perfecto, is we try to be better, we try to do good unto others, we try to have a positive impact sa ating socially, sa ating society, and sa ating environment, sa ating mga kapatid. Okay? So that concludes our discussion. Thank you very much. So yun, bago tayo lahat, let us see the infographics na hinanda ni infographics. Next slide. Ay, hindi. Love language natin, physical touch. Hindi, I think yun siya sa slide number 3. Okay, thank you very much. Okay, so ito yung ating infographics. Take a look at this. Okay, simula sa headline, your post, your responsibility. Ang sinasabi niya, your post, ang pinapost mo, pinipindot mo, ay... So yung mga pinapost mo, pinipindot mo, you will be held accountable, you will be held responsible sa mga naman na sinashare mo online. Whether it is positive, whether it is negative, pag pinost mo, responsibility mo yun. Okay, so ito yung content natin. What's the importance? Applying copy ethics, blah, 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 blah. We create or safer and more responsibility. So ito yung mga tips na dapat natin tandaan na na-include dito sa ating infographics. Share carefully, be mindful of the impact, think before you post, think before you click, and zoom out. Uy, sino yun?
Thank you for your host and Sukhao. And daily reminder. Use social media to educate, inspire, and support others. So, pwede nyo yung picturean o sasend natin yun sa GC para ma-post nyo yan. Yan dapat yung pinopost nyo sa inyong My Day, sa inyong Instagram, sa inyong FB page. So, yun lang. Maraming salamat. Thank you. For the valuable knowledge shared with us. Mr. Leonis. And before we move on to our final quiz, let us enjoy another intermission now. Big round of applause to Mr. Timothy Ignacio. Ayan, so habang kumakanta si Sir Timothy Tignasan, it will serve as our back. Music as we award those guest speakers and our awards and overtime champion. Ben, lumapit ka. Ayan, so that wraps up our Your Goals, Your Responsibility, Ethics, and Digital Age Symposium. Thank you very much everyone for
and attending this symposium.